Isang guro na nagngangalang Teacher Ana ang lumipat sa tahimik na bayan ng San Pedro, ngunit may kakaibang nangyari sa kanyang bagong tahanan. Unti-unti niyang napansin na gumagawa siya ng mga ritual na hindi niya maipaliwanag, tulad ng pag-aayos ng mga bagay na parang pyramid at pag-iwas sa ikatlong hakbang sa hagdan. Sa tulong ng isang kaibigan, nalaman niyang ang mga ito ay konektado sa isang kulto na sumasamba sa demonyong si Astaroth. Ano nga ba ang lihim ng bahay na ito at paano niya mapuputol ang koneksyon nito sa madilim na puwersa? May alam akong kwento na sigurado akong magugustuhan ninyo. Kwento ito ng isang guro na itatago ko na lang sa pangalang Teacher Ana. Nagsimula ang lahat ng lumipat ng bahay si Teacher Ana sa isang bayan na itatago ko na lang din sa pangalang San Pedro. Sabi ni Teacher Ana, kaya raw siya lumipat sa San Pedro ay dahil gusto niyang makaiwas sa stress ng lungsod. Tahimik daw kasi sa San Pedro at mababait ang mga tao. Kaya lang may isang bagay na nangyari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Sa katunayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na iyon. Ayon kay Teacher Ana, ilang buwan pa lang daw siyang nakatira sa San Pedro nang mapansin niya na may ginagawa siyang mga bagay na hindi niya namamalayan. Halimbawa, kapag daw may nakita siyang mga libro o kahit anong bagay na nakapatong sa mesa, ay inaayos niya ito na parang pyramid. Yung pinakamalaking libro ay nasa ilalim tapos yung pinakamaliit ay nasa ibabaw. Kapag daw may nakita siyang mga bagay na hindi ganoon ang pagkakaayos, ay hindi siya mapakali. Kailangan niyang ayusin ang mga yon na parang pyramid. Isa pang bagay na napansin niya ay yung pag-iwas niya sa ikatlong hakbang sa hagdan. Kapag daw umaakyat siya sa hagdan, ay dinadaanan niya yung ikatlong hakbang. Ganon din kapag pababa siya, hindi niya natatapakan yung ikatlong hakbang. Sabi ni Teacher Ana, hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na iyon. Basta ginagawa na lang niya ang mga iyon nang hindi niya namamalayan. Naging bahagi na ng pang-araw-araw niyang buhay ang mga bagay na iyon. Sa katunayan, kapag may mga nakikitang siyang bagay na hindi maayos sa pagkakapyramid, ay hindi siya mapakali. Kailangan niyang ayusin ang mga iyon. Kapag naman natatapakan niya yung ikatlong hakbang sa hagdan, ay bumabalik siya sa umpisa at inuulit ang pag-akyat o pagbaba niya sa hagdan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang ginagawa niya. Basta ginagawa na lang niya ang mga bagay na iyon nang hindi niya namamalayan. Nag-alala yung kapatid ni Teacher Ana na si Ate Susan. Akala kasi niya ay may psychological problem si Teacher Ana. Kaya ang ginawa ni Ate Susan ay humingi siya ng tulong sa isang kaibigan na may alam sa mga supernatural na bagay. Si Kuya Ben. Sabi ni Kuya Ben, may alam daw siyang kulto na nag-ooperate sa San Pedro. Ang kulto raw na iyon ay may kakaibang paniniwala. Ayon sa kanila, ang mundo raw ay hawak ng isang demonyo na nagngangalang Astaroth. Ang demonyo raw na iyon ay may kakayahang pumasok sa sinumang tao na gusto niyang pasukin at kontrolin ang isipan ng taong iyon. Para raw makaiwas sa kapangyarihan ni Astaroth, ay kailangan nilang sundin ang mga ritual na itinuro nito sa kanila. Isa sa mga ritual na iyon ay ang pag-aayos ng mga bagay na parang pyramid. Ang pyramid daw kasi ang simbolo ni Astaroth. Kapag hindi raw pyramid ang pagkakaayos ng mga bagay-bagay, ay nagagalit si Astaroth. Isa pang ritual na ginagawa ng kulto ay ang pag-iwas sa ikatlong hakbang ng hagdan. Ayon sa kulto, ang ikatlong hakbang daw ay simbolo ng Trinity na kalaban ni Astaroth. Kaya para hindi magalit si Astaroth ay kailangan nilang iwasan ang ikatlong hakbang sa hagdan. Marami pang ibang ritual ang ginagawa ng kulto para hindi magalit si Astaroth sa kanila. Pero ang dalawang nabanggit ni Kuya Ben ang pinakasikat. Doon na-realize ni Teacher Ana na yung mga bagay na ginagawa niya ay may kinalaman sa mga ritual ng kulto. Ibig sabihin ay nagagawa niya ang mga iyon nang hindi niya namamalayan.
Tanong ni Teacher Ana. Bakit niya ginagawa ang mga ritual na iyon? Ano ang dahilan? Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na may miyembro ng kulto na naglagay ng sumpa kay Teacher Ana. Ang sumpa raw na iyon ay nagiging sanhi para magawa niya ang mga ritual nang hindi niya namamalayan. Pero bakit siya isusumpa ng isang miyembro ng kulto? Ano ang dahilan? Tanong ni Teacher Ana. Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na hindi siya ang target ng sumpa. Maaring ang bahay na tinitirhan niya ang target ng sumpa. Maaring ang dating nakatira sa bahay na iyon ay isa sa mga miyembro ng kulto. Kaya lang ay napalayas ito at si Teacher Ana ang nakatira. Kaya ang ginawa ng dating may-ari ay isinumpa ang bahay para mapalayas si Teacher Ana. Nag-alala si Ate Susan dahil baka raw mapahamak si Teacher Ana. Pero sabi ni Kuya Ben ay hindi ganoon ang nangyayari. Sa halip na mapahamak si Teacher Ana, ay napoprotektahan pa nga ito ng mga ritual na ginagawa niya. Ibig sabihin ay may masamang espiritu na gustong pumasok kay Teacher Ana. Pero dahil sa mga ritual na ginagawa niya, ay hindi makapasok ang espiritu na yon. Nagulat si Teacher Ana sa sinabi ni Kuya Ben. Tanong niya, sino ang espiritu na gustong pumasok sa kanya? Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na si Astaroth mismo ang gustong pumasok kay Teacher Ana. Nagulat si Teacher Ana, bakit daw siya gustong pasukin ni Astaroth? Ano ang dahilan? Sabi ni Kuya Ben, may posibilidad daw na may koneksyon ang bahay na tinitirhan ni Teacher Ana kay Astaroth. Maaaring may ginawang ritual sa bahay na iyon para magkaroon ng koneksyon kay Astaroth. Nagulat si Teacher Ana. Tanong niya, anong klaseng ritual? Sabi ni Kuya Ben, isa lang daw ang naisip niyang ritual na maaaring gawin sa bahay na iyon. Ang ritual na ginagawa ng kulto para makipagkoneksyon kay Astaroth. Ibig sabihin ay templo ng kulto ang bahay na iyon noong araw. Nagulat si Teacher Ana sa sinabi ni Kuya Ben. Hindi raw niya akalain na may ganoong klaseng bahay sa San Pedro. Tanong ni Teacher Ana, ano ang dapat niyang gawin para maputol ang koneksyon ng bahay kay Astaroth? Sabi ni Kuya Ben, ang pinakamagandang gawin daw ni Teacher Ana ay ang sunugin ang bahay. Kapag nasunog daw ang bahay ay mapuputol ang koneksyon nito kay Astaroth. Nagdalawang isip si Teacher Ana, hindi niya alam kung kaya ba niyang sunugin ang bahay na iyon. Pero dahil na rin sa takot na pasukin ni Astaroth, ay nagdesisyon siyang sunugin ang bahay. Sinigurado naman ni Kuya Ben na walang ibang masusunog na bahay sa paligid. Matapos masunog ang bahay ay nagbago ang buhay ni Teacher Ana. Unti-unti ay nawala yung mga ritual na ginagawa niya. Nawala yung pag-aayos niya ng mga bagay na parang pyramid. Nawala yung pag-iwas niya sa ikatlong hakbang sa hagdan. Naging normal ang lahat para kay Teacher Ana. Ngayon ay isa si Teacher Ana sa mga nagsusulong ng kampanya para turuan ang mga tao sa San Pedro tungkol sa kulto, para hindi na ito makabalik pa sa kanilang lugar. Sa dilim ng misteryo, natutunan ni Teacher Ana na minsan, ang mga bagay na hindi natin maipaliwanag ay may mas malalim na koneksyon sa nakaraan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, stay spooky at tandaan hindi lahat ng bahay ay tahanan.